Kabanata 3011 hanggang Kabanata 3020. Kabanata 3011. Ngumiti si Yehan at sinabi, pupunta akong maglakad-lakad sa Great Sun Dynasty, baka may mga taong hindi marunong tumingin sa harap, o baka wala, ngunit palagi akong handa. May kasama akong napakagaling na eksperto tulad mo, kahit matulog ako ay mas mapapahinga ako ng mahimbing. Curious na tanong ni Ziyi, ang Great Sun Dynasty, Babet Icos ba nila ikaw? Hindi dapat. Sa lakas na nasa paligid mo ngayon, sapat na iyon para takutin ang mga batang isda na iyan. Sino ba ang makakaalam kung ano ang lihim nilang tinitingnan? Nagkibit balikat si Yehan. Sige, tawagan mo ako kapag pupunta ka. Matapos sabihin iyon, tumingin si Ziyi sa braso ni Yehan at sinabi, naramdaman mo ba ang anumang kakaiba noong ginamit mo ang braso mo kamakailan? Wala namang espesyal. Nagtatakang tanong si Yehan, wala namang kakaiba, bakit mo tinatanong? Kalimutan mo na, walang anuman. Ngumuso si Ziyi at mahinang bulong, mukhang kailangan na lang nating hintayin na buksan ang lungsod ng kapalaran. Hindi na nagtanong pa si Yehan. Alam niya na may lihim si Ziyi, at malaking lihim iyon. Maaaring may kinalaman ito sa pagpasok niya sa libingan ng Tiandi at pagnanais niyang kunin ang braso ng Diyos at demonyo, ngunit hindi muna gustong malaman ni Yehan. Mas mabuting magkaroon ng kaunting lihim ang bawat isa. Matapos piliin ang mga tauhan, pupunta si Yehan sa Great Sun Dynasty bukas. Sa buong Central Province, maliban sa seminary sa Holy City of Light, ang Great Sun Dynasty ang walang alinlangan na pinakamalakas na sinaunang puwersa, at lahat ng aspeto ay dapat na palakasin. Sa ibabaw ng ibang holy cities, itinatag ng Great Sun Holy City ang sarili nitong dinastiya at hinati ang lupa. Sa 12 Holy City, ang teritoryo nito ay pangalawa lamang sa Bright Holy City. Sa buong dinastiya, napakaraming malalakas na tao at maraming henyo. Ang kakayahang magtatag ng isang bansa at ipasa ito sa mga susunod na henerasyon, na nakatayo sa lupain ng Zhongzhou sa libu-libong taon nang hindi bumabagsak, ay nagpapakita kung gaano kalakas ang pinagbabatayan ng Great Sun Dynasty. Tulad ng Kangyu Temple, Taiyin Temple, at Guangwu Shrine, kapag pinag-uusapan ang Great Sun Dynasty, kailangang mag-ingat ng kaunti. Naririnig ko na magdadala ka ng ilang tao sa Great Sun Dynasty bukas. Sa likod bahay, tiningnan ni Ao Zishuan ang lalaking lumitaw sa harap niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nag-aalala ka ba sa akin? Ngumiti si Yehan, madalas na sinasabi ng mga tao na ang mabuting tao ay hindi nagtatagal, at ang masasama ay nabubuhay ng libu-libong taon. Ako, itong masamang tao na ito, hindi pa nakakatamasa ng libu-libong taon sa mundong ito, paano ako basta-basta na lang mamatay? Narinig iyon ni Ao Zishuan at nag-ikot ng mata, inaasahan kong huwag kang maging walang ingat. Ang kilos ng Great Sun Dynasty ay hindi maaaring simple lang. Sinasabi nilang ito ay ang 12 Holy Cities Youth Association, ngunit sa totoo lang ay maaaring para harapin kanila. Sinabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, hindi sila tanga para harapin ako ng ganito kalantad. Bukod pa rito, hindi ako walang handa para sa pagpunta ko sa Great Sun Dynasty ngayong beses. Kung talagang gustong nilang gumawa ng kalokohan, sila lang ang magdudusa. Pupunta ako sa Great Sun Dynasty, isama mo ako. Pupunta ang aking tagapagligtas, at hindi alam ang petsa ng pagbabalik. Dahil nais ni Zenjia na makasama ang aking tagapagligtas sa buong mundo, hindi ako maaaring mawala sa tabi ng aking tagapagligtas. Ang tanging makakapagsabi niyan ay ang dakilang santa ng Budismo. Sinundan ni Yehan at Ao Zishuan ang tinig, at nakita nilang lumitaw na si Chanjie sa likod bahay nang hindi nila alam, nakasuot ng puting buhok, kasing tahimik ng isang lotes, at ang budistang aura sa kanya ay laging nakakaapekto sa mga nilalang sa paligid. Nakita iyon, bagamat hindi maganda ang mukha ni Ao Zishuan, buti na lang ay hindi niya ito binanggit. Ang isang babae na gustong maging kayang lalaki ay maaaring magpakyut at magtampo sa pribado, ngunit sa harap ng ibang tao, dapat niyang panatilihing may dangal ang kanyang lalaki. Ang babae na may malaking puso ay mas kaakit-akit sa mga lalaki. Santa, talagang gustong mong sumama sa akin sa Great Sun Dynasty. Kuminang ang mga mata ni Yehan at tinignan si Chanjie Buddha. Sinabi ni Chanka Buddha sa isang mahinahong tinig, hindi nagsisinungaling si Chanka. Pupunta ang aking tagapagligtas sa Great Sun Dynasty, at pupunta rin ako si Chanka. Kahit tanggihan ako ng aking tagapagligtas, susunod pa rin ako. Wala nang masasabi, talagang maganda ang boses ng batang babae na ito. Tumango si Yehan, oo. Dahil handang sumama si Chanka Buddha sa Great Sun Dynasty, hindi tatalikuran ni Yehan iyon. Dahil naubos na niya ang kapangyarihan ng Buddhist Academy, gayunpaman, utang na loob na ito sa kanya sa lihim, kaya mas mabuting gamitin ang hiram na kapangyarihang ito hanggang sa huli.
Noong ikalawang araw, umalis si Yehan kasama sina Shaben, Lin Chi, Zi at Chanjia Buddha mula sa Tianlong Holy City. Tatlong lalaki at dalawang babae, maliit na bilang, pumunta sa Great Sun Dynasty para sa isang piging. Tungkol sa Tianlong Sacred City, hindi muna nag-aalala si Yehan. Kung magpapatuloy siya, malapit nang bumalik si Kang Tianzan sa Tianlong Sacred City. Sa kanya na namamahala, mas mapapahinga si Yehan kaysa sa sinumang iba. Ang babaeng iyon ay may katayuan bilang pinuno ng lahi ng tao, ngunit mas mahirap harapin kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang pag-alis ni Yehan kasama ang apat na tao mula sa Tianlong Holy City ay nalaman din ng maraming tao sa ilang sandali. Sa kasalukuyan, inihayag ng Great Sun Dynasty sa labas na ang Youth Association ng 12 Holy Cities ay inanyayahan ang mga batang henyo mula sa 12 Holy Cities na lumahok. Ito ay kumalat na sa buong lupain ng Zhongzhou. Maraming batang henyo mula sa iba't ibang Holy City ang nagpasya na pumunta sa Great Sun Dynasty para lumahok sa 12 Holy Cities Youth Association na ito. Ang pag-alis ni Yehan kasama ang mga tao sa panahong ito ay nagpaisip sa mga tao na ang kabilang panig ay pumunta rin sa Great Sun Dynasty para lumahok sa 12 Holy City Youth Association. Maaari bang inanyayahan din ng Great Sun Dynasty si Han Ye? Napakabisa ng katayuan niya sa Zhongzhou ngayon, at napakalakas ng kapangyarihan na nasa paligid niya. Ngayon ay nakipag-ugnayan na rin siya sa Kang Tian burial ng lahi ng tao, na mas lalong nagpahusay ng kanyang kapangyarihan. Ang mga puwersang may ideya ay tahimik na, kung inanyayahan siya ng Great Sun Dynasty na lumahok sa 12 Holy City Youth Association, malamang na may ibang malalim na kahulugan ang kilos na ito. Sa tumpak na pagsasalita, hindi si Han Ye ang miyembro ng 12 Holy City. Sa huli, hindi pa niya ganap na nakuha ang katayuan ng Tianlong Holy City. Ang ibang Holy Cities ay napakasama sa kanya. Kung pupunta siya sa Great Sun Dynasty para lumahok sa 12 Holy City Youth Association, malamang naiiwanan siya ng mga malalaking Holy Cities. Ang ibang puwersa sa Holy City ay hindi basta-basta na lang titingnan na lumalaki si Han Ye. Naririnig ko rin na hindi lang nakipag-ugnayan si Han Ye sa Kang Tianzan, kundi nakatira pa ang santa ng Budismo na si Zenjia Buddha sa tahanan ni Han Ye. Ngayon ay malamang na nasa likod ni Han Ye ang Buddhist Academy at kahit na ang Budistang sekta. Ano? Ang batang babae na si Zenjia Buddha ay malinis at tahimik, paano siya nakatira sa tahanan ni Han Ye? Huwag mong kalimutan na si Lin Chi ng Buddhist Academy ay dating miyembro ni Han Ye. Maaaring mayroong hindi maipaliwanag na ugnayan sa pagitan ni Han Ye at ng Buddhist Academy na ito. Ngayon ang layunin ng Great Sun Dynasty na anyayahan si Han Ye na lumahok sa 12 Holy City Youth Association ay tiyak na hindi simple lang. Kabanata 3,012. Kasunod ng pag-alis ni Yehan, maraming usapan ang nangyari sa Tianlong Holy City, at matapos umalis si Yehan sa Tianlong Holy City, nalaman din ito ng maraming sinaunang puwersa sa Zhongzhou Holy City. Mukhang talagang pumunta si Han Ye para lumahok sa youth meeting na inorganisa ng Great Sun Dynasty. Mabilis na tumataas ang batang lalaking ito, at ngayong beses ay kailangang supulan siya. Kapag dumating na siya sa Great Sun Dynasty, wala na siyang Tianlong Holy City na makakapagprotekta sa kanya. Walang emosyon ang mukha ng pinuno ng Kangyu Sacred Hall. Sa una, inaasahan ng Kangyu Sacred Palace na papatayin ni Crown Prince si Yehan sa unang labanan ng Taiho Lake. Maaari itong gawing mas madali para sa kanila na makipagkompetensya para sa Tianlong Sacred City, ngunit hindi nila inakala na hindi lamang nabigo si Baxia na patayin si Yehan, kundi pinayagan pa itong makipag-ugnayan si Yehan at si Kang Tianzan. Ngayon ay may balita na malapit ang ugnayan ng Buddhist Academy kay Yehan, na naging dahilan para ang ambisyosong Kangyu Sacred Palace ay hindi na makapaglakad-lakad ng walang ingat sa pagharap sa Tianlong Sacred City. Malamig na sinabi ni Kangyu Tianhai, "Kuya, ipinadala ko na ang galit ng langit. Ngayong beses, kapag pumunta ako sa Great Sun Dynasty, kahit tipunin ko pa ang lakas ng lahat ng pamilya, susupilin ko ang sigla ni Han Ye." Bagamat mahirap na para sa amin na kunin ang kanyang Tianlong Holy City ngayon, hindi namin pwedeng hayaan na patuloy na lumaki ang batang lalaking ito sa Zhongzhou. Sinabi ng Hallmaster ng Kangyu Temple, "Huwag kang mag-alala, sa tingin ko hindi lang ang Kangyu Temple ang may ganitong isipan." Ang 12 Holy City Youth Meeting na inorganisa ng Great Sun Dynasty ngayong beses ay isang pagkakataon na sugpuin si Han Ye. Lumalaki na si Han Ye sa Zhongzhou, at kahit na ang Great Sun Dynasty ay hindi na makapagpapahinga ng mahimbing. Sa parehong oras, sa harap ng pagpunta ni Yehan sa Great Sun Dynasty, ang ibang Holy Cities ay nag-uutos din sa kanilang kabataan na pumunta sa Great Sun Dynasty. Bagamat ang ilan sa kanila ay hindi gustong magkaroon ng away kay Yehan, ang mga nakabase sa Zhongzhou ay natural na hindi gustong makita na lumalaki ang isang bagong puwersa.
Ang pagsugpo kay Yehan ay naging isang tahimik na kasunduan sa puso ng mga malalaking holy cities. Siyempre, kung may pagkakataon, ang mga tulad ng Tianlong Sacred City ni Yehan ay gustong kunin para sa kanilang sarili. Gayunpaman, mula sa ganitong lihim na pagbabago, makikita na si Yehan sa kasalukuyan sa lupain ng Zhongzhou ay kakaunti na lang ang hindi nakakapansin sa kanya, at lalong maraming tao ang nagpapansin sa kanya. Siya ay isang lobo, lahat ng buto sa paligid niya ay kanyang kakainin. Kahit na gaano karaming lihim na galaw ang nangyayari sa lupain ng Zhongzhou, si Yehan ay walang oras na pansinin ito ngayon. Kapag dumating na siya sa Great Sun Dynasty, lahat ng galaw ay mabubunyag. Para sa isang mahirap na tao tulad ni Banroo, lahat ng pagkukusa ay hindi katumbas ng walang talo na kamao sa tabi niya. Umuugong ang hangin at may tunog na parang nangangaso. Sa kalangitan sa ilalim ng mainit na araw, isang dilaw na liwanag ang mabilis na dumadaan sa kalangitan. Kung titignan ng malapit, makikita na ang isang lumilipad na carpet ay may kislap na dilaw, at may kakaibang simbolo ng Budistang swastika na nakaukit dito. Narinig na ni Yehan noon na may isang bagay sa Buddhist Academy, isang carpet ng 3,000 mundo, isang isip ng isang isang GZ ay 60 taon. Ang Budistang lumilipad na carpet na ito ay hindi nakakalipat ng 60 liwanag na taon sa isang isip, ngunit maaari itong tumawid sa 3,000 maliit na mundo. Bagamat medyo labis ang ganitong sabi, sapat na ito para ipakita ang bilis ng lumilipad na carpet. Ang Budistang lumilipad na carpet na ito ay likas na pag-aari ni Chanka Buddha. Sa sandaling ito, malapit na sina Yehan sa Great Sun Dynasty, at ang oras na ginugol nila ay mas mababa sa isang oras. Siyempre, habang nakaupo sa Budistang lumilipad na carpet na ito, kailangang pakinggan ni Yehan ang mga malalaking katotohanan ng Budismo na tumatagos sa mundo, lahat ng ito ay sinasabi ni Chanka Buddha at naririnig ni Yehan. Hindi gusto ni Yehan ang ideya na pumasok sa mundo para iligtas ang mga tao, maimpluwensyahan ang mga masasama, at maawa sa mga paghihirap ng mga karaniwang tao sa mundo. Gayunpaman, maganda ang boses ni Chanka Buddha, kaya sinunod ni Yehan at nakinig sa ilang mga prinsipyo ng Budismo. Chanjie, bakit may buhay? Tanong ni Yehan nang marinig ang kanyang nararamdaman. Tinanong ng tagapagligtas si Chanka kung ano ang buhay. Gustong tanungin ni Chanka ang tagapagligtas kung ano ang kamatayan. Sinabi ni Chanka Buddha, ang buhay at kamatayan ay magkasalungat. Ang buhay ay patungo sa kamatayan. Ang buhay ay mayroon dahil sa kamatayan, at ang kamatayan ay mayroon din dahil sa buhay. Walang buhay, walang kamatayan. At walang kamatayan, paano magkakaroon ng buhay sa mundong ito? May isang bagay na umaabot sa pinakamababa. Kumikinang ang mga mata ni Yehan at tiningnan ang malaking pader ng lungsod na malabo niyang nakikita sa harap. Ang buhay ay mayroon dahil sa kamatayan, at ang huling direksyon ng buhay ay kamatayan. Ngunit may isang bagay na naiiba, ang buhay ay tumatakbo, at ang kamatayan ay naghihintay sa dulo ng buhay, hanggang sa magsama sila at bumalik sa kawalan. Mukhang talagang may kapalaran ang tagapagligtas sa Buddha. Sa isang salita ng pag-iisip, parang lahat ay naiintindihan na. Inilagay ni Chanjie Buddha ang kanyang mga kamay ng magkasama, at sa sandaling ito, kumikinang ang mga mata ni Yehan. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay tila napakakomplikado at mahirap intindihin. Matagal nang malalim na kasangkot si Yehan dito, hindi makakuha ng kanyang lihim. Gayunpaman, sa ilalim ng epekto ng Budistang aura ni Chanka Buddha, unti-unting naiintindihan ni Yehan na ang buhay, sa totoo lang, ay simpleng mamuhay patungo sa kamatayan. Walang anuman ang makakatakas sa batas na ito. Dahil kapag ikaw ay isinilang, natural na magwawakas ka. Nang ang ganitong pag-iisip ay pumasok sa puso ni Yehan, nakita na parang may malaking aura ng buhay na pumutok mula sa katawan ni Yehan. Ang aura na iyon ay dalisay, parang ang pinakamalinis na nilalang sa mundo, walang bakas ng masamang swerte. Sa sandaling ito, basta ka lang nasa tabi ni Yehan, makakaramdam ka ng kaginhawahan kapag huminga ka ng hangin sa paligid. Sa loob ng katawan ni Yehan, isang berdeng tanda ng batas ang dahan-daang nagsama at nahulog sa kanyang dantian, na umaayon sa iba pang mga tanda ng batas. Ang mga tanda ng batas ay parang mga planeta na umiikot sa isang bituin, at ang mundo ng dantian ay puno ng iba't ibang liwanag. Ang batas ng buhay, matagumpay. Naramdaman ni Yehan ang malaking hininga ng buhay sa kanyang katawan, at napakasaya niya. Ang kapangyarihan ng batas ng buhay ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng buhay. Parang maaari niyang tawagan at alisin ang lahat ng buhay ng lahat ng bagay sa mundo ng walang pag-aalala. Noon, ang kapangyarihan ng buhay ni Yehan ay maaari lamang iligtas ang mga tao. Ngayon, ang batas ng buhay ni Yehan ay maaari not lamang iligtas ang mga tao, kundi pati na rin pumatay.
Sa isang isip, maaari niyang alisin ang hininga ng buhay ng anumang nilalang sa mundo, at kahit na kunin ang hininga ng buhay ng iba para sa kanyang sarili. Dahan daw ang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, at kumikinang ang maliwanag na liwanag sa kanyang itim na mga mata. Kung ang kanyang larawan o ang kanyang sarili, matagal na niyang naiintindihan ang batas ng buhay, ngunit sayang na hindi pa rin niya ito naiintindihan. Ngunit sa ilalim ng epekto ng aura ni Changka Buddha, napakadali at natural na nito nakuha. Sa iba't ibang batas ni Yehan, ang batas ng buhay at ang batas ng kapalaran ay walang alinlangan na pinakamahirap intindihin. Ngayon ay matagumpay na ang batas ng buhay, na hindi lamang nagbigay kay Yehan ng malakas na kakayahan, kundi pati na rin nagpahintulot sa kanya na maglakad ng isang hakbang pa sa daan patungo sa kaharian ng immortal. Kabanata 313. Sa kasalukuyan, kailangan na lang ni Yehan ng batas ng kapalaran para pumasok sa kaharian ng immortal, at malapit na niya itong maabot. Binabati kita, tagapagligtas, sa iyong swerte at pag-unlad. Nakikita ko na ang buhay sa iyong katawan ay walang hanggan at matuwid. Maaari bang naiintindihan mo na ang kapangyarihan na may kaugnayan sa buhay? Bagamat tahimik ang mga mata ni Changka Buddha, may kagalakan sa kanyang puso. Si Yehan ay nasa antas na Supreme Being of the Nine Tribulations na. Kung naiintindihan niya ang batas, maaari na siyang agad na pumasok sa kaharian ng immortal. Ngunit hindi pa siya nagpapakita ng malakas na tanda na papasok na siya sa immortal realm, kaya hindi tiyak si Changka Buddha kung ang naiintindihan ni Yehan kanina ay kapangyarihan ng batas. Narinig iyon, lumingon si Yehan at tinignan ang napakagandang babae na nakaupo ng pa-crossleg sa kanyang tabi, na may mahabang puting buhok na medyo gulo. Ngumiti siya sa gilid ng kanyang bibig, talagang magandang desisyon na payagan ang babaeng ito na sumama. Kung walang mga disinadyang salita ni Chanjia, hindi alam ni Yehan kung gaano katagal pa niya hihintayin para maunawaan ang batas ng buhay. Mga maliit na pag-iisip lang. Dakilang Santa, nasa harap na tayo ng Great Sun Dynasty. Bakit hindi mo sabihin sa akin tungkol dito? Tumitingin si Yehan sa harap, at ang mga bundok na umaakyat sa lupa ay parang mga nakahandusay na dragon. Ang malalakas at sinaunang gusali ay nakatayo sa lupang ito, at maraming tao, napakasaya. Madalas na sinasabi na makikita mo ang kasaganaan ng isang bansa sa pamumuhay ng mga tao. Sa teritoryo ng Great Sun Dynasty, ang lungsod ay matayog at malawak, maunlad at masagana, at binabalutan ng malakas na swerte, parang isang mahabang liwanag na walang hanggan. Sinabi ni Changka Buddha, ang Great Sun Dynasty ay may kasaysayan na 8,000 taon. Sa 12 holy city sa Zhongzhou, maliban sa Guangming Holy City Theological Seminary, ang Great Sun Dynasty ang pinakamahalagang puwersa. Noong una, si Teizo ay isang maliit na bookboy lang. Sa isang pagkakataon, pumasok siya sa daan ng espada, nag-isip tungkol sa espada sa 500 taon, at naiintindihan ang daan sa 500 taon. Pagkatapos, pumasok siya sa mundo ng mga tao, lumikha ng Great Sun Dynasty, at umunlad sa 8,000 taon. Narinig iyon, ngumiti si Yehan, mukhang talagang walang kapantay na tao si Teizo ng Great Sun Dynasty. Ngunit pagkatapos ng 8,000 taon, siguradong naging lupa na si Teizo kung hindi siya naging Emperor of Heaven. Sinabi ni Changka Buddha, Malika, tagapagligtas. Bagamat palaging iniisip ng mga tao sa labas na namatay na si Teizo, sinabi ng Holy Buddha ng aming Buddhist Academy na ang Great Sun Dynasty ay nakapagpatuloy na umunlad sa 8,000 taon dahil sa Teizo na nagpapanatili ng swerte at nagpupales sa mga katulad niya. Ngunit nasaan na si Teizo? Hindi alam ni Chanjia, ngunit tiyak na buhay pa siya sa mundo. Narinig iyon, nagulat si Yehan. Ang matandang nilalang na nabuhay sa 8,000 taon ay buhay pa. Ang matandang nilalang na nabuhay sa 8,000 taon ay tiyak na mas malakas kay Emperor Void. Hindi nakakagulat na kahit na ang ibang holy cities ay may takot sa Great Sun Dynasty, at ang takot na ito ay malamang nagaling kay Teizo. Unti-unting lumapit si Yehan sa Imperial City ng Great Sun Dynasty. Tumitingin sa harap parang isang pader ng lungsod na gawa sa gintong bato at jade na tumataas hanggang sa kalangitan. Ang pintuan ng lungsod ay napakalaki at maganda, na ginagawa ang mga papasok na parang langgam. At ang mga gusali sa Imperial City ay napakataas, nakatayo kasama ang langit. Kapag tiningnan mo ito para sa unang beses, parang dumating ka sa kaharian ng mga higanti. Ang masayang kapaligiran ay kumakalat sa Imperial City, at napakagulo, lalo na't ang 12 Holy Cities Youth Meeting ay malapit nang gawin doon, kaya lalong maraming usapan ang mga tao na nanunood. Bumaba si Yehan mula sa kalangitan at tumigil sa harap ng pintuan ng lungsod. Sa ilalim ng malaking pintuan, may 2 hanay ng malalakas na hukbo na nakasuot ng mabibigat na baluti at may hawak na divination halberds. Makikita mo agad na ito ay isang matapang na hukbo na maraming pinatay. Hoy!
Ang mga tagapagtanggol ng lungsod ay may ganitong tapang. Baka nais ng Great Sun Dynasty na bigyan tayo ng pagbabanta. Bagamat ngumiti si Lin Chi, may pagkainis sa kanyang mukha. Maaari bang labanan ng bakal na hukbo ng Great Sun Dynasty ang lakas ni Lin Chi na maraming pinatay? Sa oras na iyon, nang tumigil si Yehan sa harap ng pintuan ng lungsod, nakita nilang may nakasuot ng mabibigat na baluti na lumakad agad patungo sa kanila. Ang baluti sa kanyang katawan ay ginagawa ang kanyang mga hakbang na napabigat. Hui Ziying Chuzon ay nakikita si Haring Shenggu. Ang malakas na lalaking nakasuot ng baluti ay yumuko at nagpasalamat. Nakita iyon, ngumiti si Yehan, alam mo ako. Sumagot si Chuzon ng malakas, ang pangalan ni Haring Shenggu ay alam ng lahat sa mundo. Kahit na ang larawan ni Haring Shenggu ay nasa templo ng dinastiya, may kopya ang lahat. Matagal nang naghihintay si Chuzon dito kay Haring Shenggu. Naghihintay ka sa akin, bakit? Nagtatakang tanong si Yehan. Sumagot si Chuzon, alam ni His Royal Highness na darating si Haring Shenggu sa Imperial City, kaya inutusan niya si Chuzon na maghintay dito araw at gabi. Kapag dumating na si Haring Shenggu, maaari na akong ipaalam kay His Royal Highness. Dapat na nasa daan na si His Royal Highness para salubungin si Haring Shenggu. His Royal Highness, Chu Wei. Naisip ni Yehan ang batang malakas na tao na nasa ikalawang pwesto sa listahan ng Chanzhou, sunod lang sa Budismo at Taoismo. Siyempre, may impresyon si Yehan sa prinsipe ng Great Sun Dynasty na si Chu Wei, na nasa ikalimang pwesto sa listahan ng Chanzhou na inihanda ng Chennielo. Tanging siya lang ang makakakuha ng karangalang iyon. Alamin mong ang apat na nasa unahan ni Chu Wei ay lahat ng mga super genius mula sa dalawang sinaunang tradisyon. Maaari siyang makapwesto sa likod nila na pinipigilan ang maraming pambihirang henyo sa God and Demon Continent. May chismis sa labas na si Chu Wei, ang prinsipe ng Great Sun Dynasty, ay mahinhin sa kalikasan. Madalas siyang nakatira sa palasyo at hindi mahilig lumabas. Ngunit bagamat mahinhin siya, gumagawa siya ng mga bagay ng malakas. Kumuha siya ng kapangyarihan mula sa mga matatanda at ibinigay sa mga bata, na nakuha niya ang suporta ng kalahati ng malalakas na tao sa Great Sun Dynasty, ipinapakita nito kung gaano kalakas ang kakayahan at pamamahala ng prinsipe na ito. Para sa prinsipe na si Chu Wei ng Great Sun Dynasty, gustong makilala ni Yehan ito. Kaya dahil siya ay nagpunta para salubungin siya ng personal, hindi problema kay Yehan na maghintay para sa pambihirang taong ito. Hindi nagtagal, nakita nilang isang magandang karwahe ang mabilis na dumating sa ilalim ng matayog na pintuan ng lungsod. Ang haba ng karwahe na ito ay halos 10 metro, at napakaganda at marangya ang hitsura nito. Ang mga tumatakbo sa harap ay dalawang malalaking hayop na parang lobo ngunit hindi lobo, o tigre ngunit hindi tigre. Sa likod ng maganda at marangyang karwahe na ito, may isang hukbo na nakasuot din ng mabibigat na baluti at naglalakad ng matatag. Kabanata 3014. Ang paglitaw ng ganitong hanay ay agad na nagbigay daan sa isang malawak na daan sa malawak na kalye sa loob ng pintuan ng lungsod. Si Prinsipe Chu Wei ang lumabas ng palasyo, at mukhang lalabas siya ng lungsod. Bihirang lumabas ng palasyo si Prinsipe Chu Wei, ano ang gagawin niya? Ang lahat ng mata sa lungsod ay sumunod sa maganda at marangyang karwahe, at hindi nagtagal ay napagtanto nila na sa ilalim ng pintuan ng lungsod, isang batang lalaking nakasuot ng berdeng damit at may jade pendant sa baywang, na hindi mukhang isang prinsipe ng dinastiya na nakaayos ng maayos, ang dahan-daang lumabas ng karwahe. Ang hitsura ng kanyang katawan ay hindi matayog o gwapo, ngunit ang kanyang aura ay gumawa sa kanya na mamukod tangi sa maraming tao, parang siya ang pangunahing tauhan na nakakaakit ng pansin kahit sa gitna ng maraming tao. Ito ba si Chu Wei, ang prinsipe ng Great Sun Dynasty? Ngumuso si Lin Chi. Kahit na tingnan mo pa, ang lalaking nasa harap ay hindi mukhang prinsipe ng pinakamahalagang dinastiya. Parang isang simpleng matagumpay na mandirigma, kung hindi dahil sa kanyang ugali, makakalimutan ka agad siya kahit tingnan mo ng ilang beses. Medyo nagulat din si Yehan. Sa kanyang imahinasyon, ang prinsipe na si Chu Wei ng Great Sun Dynasty, ang ikalimang batang lalaki sa Chanzhou list, ay tiyak na isang matayog at matibay na lalaking nakasuot ng dilaw na jacket at mahabang damit, gwapo at may tapang, isang taong kakaiba sa kanyang henerasyon. Si Chu Wei ng Great Sun Dynasty, nakikita si Haring Shenggu. Ang prinsipe Chu Wei na may karaniwang mukha at hindi matayog ay ngumiti at dahan-daang lumakad patungo sa kanila ni Yehan. May isang mabait na aura na nagmumula sa kanya. Narinig iyon, ngumiti si Yehan, talagang nagpapasensya ako, Prinsipe Chu Wei, na kailangan mong lumabas ng lungsod para salubungin ako ng personal. Magalang ka naman, Haring Shenggu. Ngumiti si Prinsipe Chu Wei. Ang pangalan ni Haring Shenggu ay alam ng lahat sa mundo, at maraming humahanga sa iyo.
Matagal nang gustong makita ni Chu Wei ang iyong tapang, ngunit sayang na noong labanan sa Taiho Lake ilang araw na ang nakalipas, nang labanan ni Haring Shenggo si Prinsipe ng Baxia, wala akong pagkakataong panoorin ito. Iyon ay malaking kalungkutan sa aking puso. Ngayong alam kong darating si Haring Shenggo sa Great Sun Dynasty, inutusan ko ang mga tao na maghintay dito. Hindi para sa ibang bagay, kundi para makainom tayo ng ilang tasa at ipakita ang aking paghanga sa iyo. Ngumiti si Yehan, naririnig ko na ang katanyagan ni Prinsipe Chu Wei. Ikalima ka sa Chanzhou list, pinipigilan ang maraming talino sa mundo, at walang kapantay ang iyong katanyagan. Napakalaking papuri mo, Haring Shenggo. Bahagya ng ngumiti si Prinsipe Chu Wei, at pagkatapos ay tumingin siya kay Chanjia Buddha at sinabi, mukhang ang santa na si Chanjia ay sumama rin kay Haring Shenggo. Ngayong araw ay makikita ko si Haring Shenggo at ang dakilang santa, ito ay isa sa pinakamalaking swerte sa buhay. Inilagay ni Chanka Buddha ang kanyang mga kamay ng magkasama, napakatahimik, mataba, si Prinsipe Chu Wei ay isang bayani sa mga tao, at matagal na ring humahanga si Chanka sa kanya. Ngumiti si Prinsipe Chu Wei, Haring Shenggo at Santa Chanjia, hindi ito ang lugar para makipag-usap. Kung hindi kayo naiinip, gustong ninyong pumunta sa palasyo at hayaan akong ipakita ang aking kabutihan bilang may-ari ng lugar. Dahil mabait na imbitahan ka ni Prinsipe Chu Wei, hindi ako makakapagpahiya sa prinsipe. Si Prinsipe Chu Wei ang may-ari, at gagawin ni Chanjia ang anuman na gustong gawin ng may-ari. Hehe, mangyaring sumunod, lahat. Pagkatapos, sa paningin ng maraming tao sa lungsod, sumakay ang grupo ni Yehan sa maganda at marangyang karwahe, lumingon at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng Imperial City. Ang taong personal na sinalubong ni Prinsipe Chu Wei kanina ay parang si Hanye, ang Haring Shenggo ng Xinwo Academy. Ang napakagandang babae na nakasuot ng puting damit at may puting buhay ay parang ang kilalang Chanjia Buddha. Hindi lang mukha sila, sila talaga iyon. Si Hanye at ang batang babae na si Chanjia Buddha ay pumunta sa Imperial City ng magkasama, at personal na sinalubong sila ni Prinsipe Chu Wei. Ang balitang ito ay tiyak na magugulat ang buong Imperial City. Si Chu Wei, ang prinsipe ng Great Sun Dynasty, ay nagpaiyak sa kanya ni Yehan ng ibang damdamin noong una nilang nagkita. Bagamat siya ang prinsipe ng Great Sun Dynasty, walang siyang kahit na anong mayabang na ugali na dapat meron ang isang prinsipe, napakamadaling lapitan. Naninirahan sa mataas na posisyon at may ganitong uri ng pagiging malawak ang isip, ang taong ganito ay alinman na napakatalino, o talagang malinis at tahimik tulad ng Budistang santa, na tretuhin ang lahat ng nilalang tulad ng sarili. Ngunit kung nakaya niyang lumabas sa maraming prinsipe, ibaba ang orihinal na prinsipe sa kanyang posisyon, at makuha ang suporta ng kalahati ng malalakas na tao sa Great Sun Dynasty, hindi maniniwala si Yehan na ang taong ganito ay walang ambisyon. Siyempre, ano man ang uri ng ambisyon ng Prinsipe Chu Wei na ito, hindi pa siya naiinis sa kanya ngayon. Gustong niyang makita kung anong layunin ang mayroon ng prinsipe na ibaba ang kanyang posisyon at lumabas ng lungsod para salubungin siya ng personal. Bilang prinsipe ng pinakamahalagang dinastiya, hindi nakatira si Prinsipe Chu Wei sa malaking palasyo na may matataas na pader, napakaganda at may maraming tagapagtanggol, sa halip, nagtatag siya ng palasyo sa tahimik na lugar sa Imperial City. Kakaunti ang mga gusali sa paligid ng palasyo, na ginagawa itong napakatahimik, parang nasa labas ng mundo. Sumunod si Yehan kay Prinsipe Chu Wei sa lugar na ito. Ang buong palasyo ay hindi malaki o maliit, hindi napakaganda, ngunit maganda at tahimik. Maraming tagapaglingkod sa buong palasyo, at nararamdaman ni Yehan na ang tahimik na palasyong ito ay tiyak na may maraming tagapagtanggol, maraming mahusay na tao at kakaibang tao. Ang kapangyarihan ng liwanag at dilim ay nagtatagpo, kung ang karaniwang pinakamahusay na malakas na tao ay gustong pumasok dito, tiyak na walang kwenta ito. Ang kalahati ng malalakas na tao sa buong Great Sun Dynasty ay nakuha ng prinsipe at naging kanyang malakas na puwersa, isang taong makakapaglaban sa emperador ng Great Sun Dynasty. Kabanata 3015. Sa maliit na palasyong ito, malamang na hindi bababa sa 10 pinakamahusay na eksperto. Naisip ni Yehan sa kanyang isip, kahit na ang mga tagapagtanggol, mahusay na tao at kakaibang tao ng palasyo ay nakatago sa dilim, nararamdaman pa rin ni Yehan ang malakas na aura na kanilang binubunyag paminsan-minsan. Ang balita ay kumalat ng mabilis na ang Haring Shenggo Hanye ng Xinwo Academy at ang batang babae na si Chanka Buddha ng Buddhist Academy ay pumunta sa Imperial City ng Great Sun Dynasty ng magkasama. Sa ilang sandali, sa Imperial City, maraming taong may mabuting pakiramdam ang nalaman ang balita. Ang pagdating ni Yehan, kasama pa ang batang babae na si Chanka Buddha, ay isang maliit na apoy na ganap na nagpasiklab sa kasiyahan ng 12 Holy Cities Youth Association bago pa ito magsimula.
Sa kasalukuyan, lahat ng malalakas na batang tao mula sa 12 Holy Cities ay dumating na sa Imperial City ng Great Song Dynasty, naghahandang lumahok sa youth meeting bukas. At nang dumating ang mga taong ito, natural na naghihintay sila sa parehong taong lalabas. Si Hanye, na kilala na ngayon sa buong mundo, ay isang pambihirang tao na nasa tuktok ng katanyagan sa Zhongzhou, at makakapaglaban ng pantay kay Prinsipe Baxia. Talagang dumating si Hanye, at dinala niya si Chanka Buddha sa Great Song Dynasty. Ngunit ano ang nangyari kay Chu Hui? Ibaba niya ang kanyang posisyon at lumabas ng lungsod para salubungin siya ng personal. Sa Yingfeng Pavilion, ngayon ay inayos doon ang lahat ng malalakas na batang tao mula sa 12 Holy Cities na dumating sa Great Song Dynasty. Ngunit si Yehan ay personal na sinalubong ni Prinsipe Chu Hui, kaya hindi sila pumunta sa Yingfeng Pavilion. Malaki ang Yingfeng Pavilion, kahit na mas malaki pa sa isang villa sa bundok. Bilang Holy Son ng Taiyin Temple, hindi gustong makita ni Taiyin Yutei na makapagtatag si Yehan sa Tianlong Holy City, lalo na hindi gustong makita na malampasan ni Yehan ang malalakas na batang tao ng 12 Holy Cities. Bilang pinakamalapit na batang tao ng Guangwu Shrine sa Taiyin Temple, narito rin siya. Si Guangwu Toko, ang tanging anak ng pinuno ng Guangwu Shrine sa kanyang henerasyon, ay nakatanggap ng tunay na turo ng pinuno ng Guangwu Shrine sa lahat ng aspeto. Kuminang ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi ba mas mabuti na dumating siya? Ngayon ay ayaw ng lahat ng tao sa Zhongzhou na makita siyang lumalaki, lalo na ang Great Song Dynasty. Tungkol sa batang babae na si Chanjie Buddha, dahil sumama siya kay Hanye sa Great Song Dynasty, mukhang totoo ang karamihan ng haka-haka sa labas, ang Buddhist Academy ay nasa likod na ni Hanye, kaya hindi natin pwedeng hayaan siyang lumalaki pa. Napakabuti ng swerte ng lalaking ito. Hindi lang naging haring Shenggo ng Xinwu Academy, may suporta siya mula sa Xinwu Academy, at ngayon ay nakipag-ugnayan pa siya sa Kangtian burial ng lahi ng tao. Ngayon ay kahit na ang Buddhist Academy ay gustong makialam. Ang mukha ni Taiyin Yutei ay masama, katulad ng kanyang ama na si Lord ng Taiyin Temple. Ang swerte ay isa ring tanda ng lakas. Sinabi ni Guangwu to ako. Huwag mong kalimutan na si Hanye ay isang napakasalimuot na tao, at natural na may mga taong gustong mag-invest sa kanya. Ngunit si Prinsipe Chu Hui na ito ay talagang nakakalito. Ito ay isang malaking panaginip na kunin si Hanye sa pamamagitan ng kabutihan. Si Hanye ay mayabang at hindi magpapasakop sa sinumang tao. Alam kong mayroon siyang ugali ng isang prinsipe, ngunit anuman ang layunin ni Prinsipe Chu Hui, hindi hahayaan ng Great Song Dynasty na lumaki si Hanye sa Tianlong Holy City, ito ay pareho sa ating layunin. Ang paglabas ni Prinsipe Chu Hui ng lungsod para salubungin si Yehan ng personal ay hindi lang nagpaiisip sa malalakas na batang tao mula sa malalaking holy cities na dumating sa Imperial City ng Great Song Dynasty. Sa sandaling ito, sa malalim na palasyo, mayroon din namang matalim na usapan. Lumabas ng lungsod para salubungin siya ng personal. Talagang nagagawa ng aking kuya iyon. Nakakuha na siya ng suporta ng kalahati ng mga mahusay na tao sa dinastiya. Ngayon, mayroon na ba siyang ideya kay Hanye? Ngunit paano niya susukitin ang lobo na iyon? May 7 prinsipe at 4 na prinsesa sa Great Song Dynasty. Sa kanila, si panganay na Prinsipe Chu Hui ang nakuha ang posisyon ng prinsipe, ngunit ang ibang prinsipe ay natural na hindi makakapayag. Sa lahat ng panahon, ang labanan para sa trono sa palasyo ay palaging may lihim na galaw. Bagamat ang prinsipe na si Chu Hui ay may kapangyarihan ngayon at napakasikat, hanggang sa hindi nagsasalita ang emperador na nakaupo sa trono, siya ay prinsipe lamang sa isang araw, at prinsipe lamang siya habang buhay. Kahit na mayroon siyang kapangyarihan at makakapaglaban sa emperador, ang kanyang kapalaran ay nasa kamay pa rin ng emperador. Dito, maraming prinsipe ang nakakita ng pagkakataon, at natural na gustong makipagkompetensya para sa posisyon ng hinaharap na prinsipe. Sa kanila, si ikatlong prinsipe na si Chu Hui ay may pinakamahusay na kakayahan at kasanayan, at siya ang prinsipe na pinakamalamang na makipagkompetensya kay Prinsipe Chu Hui para sa posisyon ng prinsipe. Ang pangalan ng ika-4 na prinsipe ay Chu Jiang, at kumunot ang kanyang noo at sinabi, Kuya ikatlo, kahit na hindi niya maipapaniwala si Hanye, ngunit personal na nakikipag-usap siya kay Hanye ngayon, hindi ba't gusto niya makipag-ugnayan kay Hanye? Talagang nagpapahamak siya. Umangat ang gilid ng bibig ni Chu Hui at ngumiti ng masama, ang aking kuya ay mahinhin sa mga nakaraang taon, at hindi man lang siya lumabas ng kanyang palasyo, kaya hindi siya mahuhuli ng mga tao. Kung talagang nakipag-ugnayan siya kay Hanye, tapos na ang posisyon niya bilang prinsipe, pwede nating ipahintulot sa emperador na gumawa ng aksyon at alisin ang kanyang posisyon bilang prinsipe. Ngunit ang haka-haka at kasiyahan sa labas ay walang malaking epekto kay Yehan at Prinsipe Chu Hui ngayon. Sa palasyo, isang masarap na hapunan ang handa na.
Bilang may-ari ng palasyo, bagamat si Prinsipe Chuwei ang una, ibinaba niya ang kanyang posisyon at nakaupo siya ng pantay kay Yehan at sa kanila. Haring Shengguo, Santa Chanjia, at lahat ng inyo, inumin natin ito para sa inyong pagdating mula sa malayo. Sa ibabaw, may hawak na tasa na gawa sa tanso si Prinsipe Chuwei at ininom ito para sa kanila ni Yehan. Ngumiti si Yehan, ang 12 Holy Cities Youth Meeting ay inorganisa ng Great Sun Dynasty. Dahil nakatanggap ako ng imbitasyon, kailangan kong pumunta. Bukod pa rito, personal na tinanggap ako ni Prinsipe Chuwei, kaya napakasalamat ako. Inumin ko rin ito para sa Prinsipe Chuwei. Ngumiti si Prinsipe Chuwei, Haring Shengguo, matagal na akong humahanga sa iyo. Napakasaya ko na makainom tayo ngayon. Ngayong dumating ka na sa Imperial City, huwag nang pumunta sa Yingpeng Pavilion. Inayos ko na ang isang tahanan para sa iyo, hindi man ito kasing ganda ng Yingpeng Pavilion, ngunit mas mabuti na walang nakakagambala. Sa tingin ko ay hindi mo gustong pumunta sa Yingpeng Pavilion para makipagkita sa mga batang tao na iyon. Ang nakakaalam sa akin ay si Prinsipe Chuwei. Itinaas ni Yehan ang kanyang tasa, at nagtinginan sila at ngumiti. Itinaas din ni Chanka ang kanyang tasa at sinabi, hindi pa ako nakainom ng alak sa buhay ko, palitan na lang natin ng tsaa. Salamat sa pagtanggap ni Prinsipe Chuwei. Ang santa na si Chanji ay isang banal na lotes sa Budismo, na may malaking karunungan, at pinahahalagahan ng lahat. Karangalan ko na maimbitahan ang dakilang santa. Uminom muli si Prinsipe Chuwei, may tapat na ngiti, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at sinabi muli, Haring Shengguo, inorganisa ng dinastiya ang 12 Holy Cities Youth Meeting, hindi pa ito nangyari dati. Alam mo ba ang kahulugan nito? Ngumiti si Yehan, kung mayroon kang sasabihin, Prinsipe Chuwei, sabihin mo na lang. Kabanata 316. Madalas lang, isang salita, panggigipit. Malinaw na sinabi ni Prinsipe Chuwei, bagamat ang Haring Shengguo ay nasa malayong Tianlong Holy City, ang lupain ng Zhongzhou, maliban sa seminary, ay iginagalang ng ating Great Sun Dynasty. Ngunit mabilis na tumataas ang Haring Shengguo, at sa hinaharap, tiyak na malalampasan niya ang dinastiya at tataas ng mataas. Sa ganitong tanawin, paano makakatulog ng mahimbing ang taong nakaupo sa trono ng emperador? Kung ako ang nandoon, hindi rin ako makakatulog ng mahimbing. Ngumiti si Yehan, ngunit hindi ka ba natatakot na malaman ng taong nakaupo sa trono ng emperador ang sinabi ni Prinsipe Chuwei? Hehe, ano ngayon kung malaman nila? Paano makakapigil ang matandang ahas na malapit ng mamatay sa isang Diyos na dragon na tataas sa kalangitan? Bahagya ng ngumiti si Prinsipe Chuwei. Ang kasalukuyang emperador ng Great Sun Dynasty ay isa ring napakamalakas na tao, na nakapasok na sa Holy Wheel, hindi katulad ng malalakas na Holy Wheel emperors tulad ni Emperor Aris. Ang taong makakaupo sa trono ng emperador ay natural na may malaking talino at lakas ng loob, at ang kanyang pamamaraan at kakayahan ay hindi maihahambing sa karaniwang tao. Kaya, hindi ito ang matandang ahas na malapit ng mamatay na sinasabi ni Prinsipe Chuwei. Kahit na ito ay matandang ahas, ito ay isang malaking ahas sa kalaliman na matagal nang natutulog at nakakapaggalaw ng mundo. Ngunit, bilang prinsipe ng Great Sun Dynasty, malinaw na hindi masyadong iginagalang ni Prinsipe Chuwei ang taong nakaupo sa trono ng emperador, hindi pa man lang masyadong may pagmamahal sa pamilya. Marahil sa puso ni Prinsipe Chuwei, matagal na niyang gustong makita na ang matandang ahas na iyon ay pumapasok na sa kabaong. Hehe, may ganitong kumpiyansa ba ang prinsipe sa akin? Mahinang ngumiti si Yehan, ang Great Sun Dynasty ay nakatira sa Zhongzhou sa 8,000 taon at may malakas na pinagbabatayan. Kahit na ako ay tumataas ng mabilis, sino ang makakapagsabi na may tiyak na pagkakataong manalo? Ngumiti si Prinsipe Chuwei, sa Zhongzhou, maliban sa seminary, ang ibang tao ay hindi may ganitong kakayahan. Ngunit hindi kasama rito ang Haring Shengguo. Sa unang labanan, alam na ng lahat ang kapangyarihan na nasa paligid ng Haring Shengguo. Kahit na magtalo siya sa Great Sun Dynasty, hindi siya tiyak na talo. Bukod pa rito, ang pagkakaugnayan ng Haring Shengguo at ng Kang Tianzan ng lahi ng tao ay mas lalong malakas. Habang nagsasalita, tahimik na tinignan ni Prinsipe Chuwei ang batang babae na si Chanka Buddha. Ngayon ay may chismis na kahit na ang Buddhist Academy ay nasa likod na ni Yehan. Narinig iyon, mahinang tumawa si Yehan at sinabi, Prinsipe, matalino ka, ngunit hindi rin ako tanga. Sa tingin ko ay hindi na natin kailangang magpaligoy-ligoy, hindi ba? Ang paglabas mo ng lungsod para salubungin ako ng personal ngayon ay malamang na may ibang dahilan. Hehe, nag-aalala ka lang, Haring Shengguo. Ngumiti si Prinsipe Chuwei, ang dahilan kung bakit ako lumabas ng lungsod ngayon ay dahil matagal na akong humahanga sa iyo.
At dahil dumating ka sa Great Sun Dynasty, bilang may-ari ng lugar, dapat kumpletuhin ka ng maayos. Tungkol sa ibang ideya, wala akong ganon. Narinig iyon, bagamat tahimik si Yehan sa labas, medyo nagulat siya sa loob. Maaari bang talagang gustong lang makita ni Chu Wei siya? Wala nang ibang ideya. Hehe, mukhang talagang nag-iisip ako ng labis. Ngumiti si Yehan, salamat na lang sa pagtanggap mo sa akin ngayon. Kung pupunta ka sa Tianlong Holy City sa hinaharap, gagawa ako ng magandang alak para salubungin ka. Ngumiti si Prinsipe Chu Wei, Haring Shengguo, kung may ganitong araw, tiyak akong pupunta. Ngayong nakilala kita, magkakaroon tayo ng mabuting ugnayan muna. Bukod sa youth meeting bukas, inaasahan kong makita ang tanawin na malalampasan mo ang lahat. Narinig iyon, nagtinginan sila at ngumiti. Hindi nagtagal sina Yehan sa palasyo. Matapos ang hapunan, sa pamumuno ng mga tagapaglingkod ng palasyo, pumunta sina Yehan sa lugar na inayos ni Prinsipe Chu Wei para sa kanila. Ang lugar na ito ay ilang kalye lang ang layo sa palasyo ni Prinsipe Chu Wei. Boss, ano ba talagang ibig sabihin ni Chu Wei? Lumabas siya ng lungsod para salubungin tayo ng personal, malinaw na nagpapakita siya ng katapatan. Sa totoo lang, hindi siya dapat na walang hiling, ngunit talagang walang ibang ideya ang lalaking ito. Ang mga mata ni Lin Chi ay puno ng galit, at ang kanyang pilosopiya ay pumatay ng mga taong hindi niya maunawaan, kahit na kaibigan o kaaway. Ngumiti si Yehan, talagang kakaibang tao si Chu Wei. Parang walang kailangan at gustong gawin, at kahit na makapagsalita ng malaya tungkol sa taong nakaupo sa trono ng emperador. Ngunit itinatago niya ito ng malalim. Sa ngayon, kahit ako ay hindi alam ang kanyang tunay na layunin. Akala ko dati na gustong makipag-ugnayan si Chu Wei sa akin. Sa ganitong paraan, mayroon tayong dagdag na kaalyado sa Great Sun Dynasty. Mayroon siyang ambisyon, at mayroon akong layunin. Magkakasundo tayo, ngunit parang walang ganitong plano ang lalaking ito sa ngayon. Kumunat ang noo ni Lin Chi at sinabi, kailangan ba nating bantayan ang lalaking ito? Hindi muna kailangan. Sinabi ni Yehan, bagamat hindi malinaw ang kanyang layunin sa ngayon, may isang bagay na malinaw, ang paglabas niya ng lungsod para salubungin tayo ng personal ay para ipakita ang kabutihan. Hindi siya aking kaaway, ngunit hindi rin siya kaibigan. Marahil ay may ibang lihim na plano ang lalaking ito. Basta't siya ay isang fox, lilito din ang kanyang buntot balang araw. Nalaman mo na kung gaano kalakas ang puwersa na kasama niya sa pagpunta sa Great Sun Dynasty. Sa palasyo, nakaupo si Prinsipe Chu Wei sa isang kubol at umiinom ng tsaa. May 2 taong nakatayo sa kanyang likod, isang matandang lalaking may malinis na mukha, at isang matandang lalaking may puting buhok at nakasuot ng Daoist robe. Narinig ang tanong ni Prinsipe Chu Wei, sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng Daoist robe, Prinsipe, ang batang babae sa tabi ni Han Ye ay napakamalakas, at ang iba ay walang halaga. Ngunit hindi ko nararamdaman kung may malalakas na tao na sumusunod sa kanila sa dilim. Narinig ko na ang batang babae ay nakipaglaban kay Emperor Aris, at madaling naipasok siya sa kanyang lugar. Ngunit nang pumunta siya sa Great Sun Dynasty, hindi dapat na isa lang ang kasama ni Han Ye. Walang emosyon ang tingin ni Prinsipe Chu Wei. Bagamat sumama si Ziyi kay Yehan, nang nasa palasyo sila kanina, hindi siya lumapit kay Ziyi, dahil alam na niya kung gaano takot si Ziyi. Ang babaeng tulad nito, kahit na siya ang prinsipe ng Great Sun Dynasty, hindi malamang na makipag-usap sa kanya. Prinsipe, kailangan ba nating suriin muli si Han Ye? Sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng Daoist robe. Sapat na ito. Sinabi ng matandang lalaking may malinis na mukha, huwag mong isipin na simple lang ang batang Haring Shengguo na ito. Bagamat hindi mo ipinakita ang iyong ideya nang makilala mo siya ngayon, hindi bababa sa naramdaman niya ang ating katapatan. Kung malaman ng Haring Shengguo na tayo ay lihim na sumusuri sa kanya, mawawala ang mabuting ugnayan na itinayo natin, at baka pa naging kaaway natin siya. Tumango si Prinsipe Chu Wei at sinabi, tama ka, guro. Dahil hindi natin malaman ang lakas ng puwersa na nasa paligid niya, itigil na natin ang bagay na ito. Manood tayo ng magandang palabas sa Temple of the Sun bukas. Huwag muna tayong tumugon sa seminary, walang mabuting layunin ang mga tao doon. Inorganisa ng Great Sun Dynasty ang 12 Holy Cities Youth Meeting. Bagamat ito ay isang malaking pagpupulong para sa kabataan sa lupain ng Zhongzhou, hindi lahat ay maaaring lumahok. Tanging ang pinakamahusay na batang henyo sa lupain ng Zhongzhou ang may karapatang lumahok. Kabanata 3017. Siyempre, ang simula ng youth meeting na ito ay natural na nakakuha ng mga komento ng ilang tao. Ang kasalukuyang Imperial City ng Great Sun Dynasty ay napakasaya at puno ng boses, at ang mga mata ng maraming tao ay tumitingin sa malaking at magandang palasyo.
Ngayon, sa napakagandang palasyong iyon, magtitipon ang pinakamahusay na batang henyo ng 12 Holy Cities. Sa simula ng youth meeting, natural na umalis sina Yehan sa magandang bakuran at tumungo patungo sa palasyong may maraming tagapagtanggol sa gitna ng Imperial City sa pamumuno ng mga tagapaglingkod na ipinadala ni Prinsipe Chu Hui. Ang Imperial Palace ng Great Sun Dynasty, na maaaring sabihin na isang bawal na lugar ng Great Sun Dynasty, ay may maraming tagapagtanggol at maraming malalakas na tao. Kung gustong pumasok sa palasyong may maraming tagapagtanggol ng Great Sun Dynasty sa karaniwang araw, napakahirap nito. Kahit na ang mga direktang anak ng pamilya Real ay kailangang ipaalam muna sa emperador. Ngunit ngayon, ang matayog na pulang pintuan ay dahan-daang bumukas, at ang hanay ng hukbo na nakasuot ng mabibigat na baluti ay nakahanay mula sa labas ng pintuan hanggang sa loob ng palasyo. Ang kanilang tapang ay gumagawa ng malakas na panggigipit na nakakapigil sa hininga. Ang mga henyo mula sa 12 Holy Cities sa lupain ng Zhongzhou ay dahan-daang tumatawid patungo sa loob ng malaking pulang pintuan, at ang lugar na patungo doon ay ang Sun Palace, na sumasagisag sa kapangyarihan ng Great Sun Dynasty. Nang dumating si Yehan dito, isang medyo gwapong batang lalaking nakasuot ng dilaw na damit at may maligayang mukha ang lumapit at magalang na sinabi, si Chu Fei ng Great Sun Dynasty ay nakikita si Haring Shengguo. Si Chu Fei ay nasa ikapitong pwesto sa maraming prinsipe ng Great Sun Dynasty, kilala rin bilang ikapitong prinsipe. Matapos dumating sa Imperial City kahapon, may pangkalahatang pag-unawa si Yehan sa maraming prinsipe ng Great Sun Dynasty. Ang prinsipeng ito ay walang gustong maging prinsipe, at hindi siya malapit o malayo sa ibang prinsipe. Ngunit dahil walang gustong maging prinsipe si Chu Fei, siya ang pinakamababa ang stress sa maraming prinsipe, at ang ibang prinsipe ay hindi siya itinuturing na kaaway. Pasensya na sa ikapitong prinsipe na naghintay ka ng matagal. Ngumiti si Yehan sa kanya. Ang ikapitong prinsipe ay malambot na ngumiti at sinabi, hindi po iyon, Haring Shengguo. Karangalan ko na makita ang iyong tapang ngayon. Mangyaring sumunod, Haring Shengguo. Pagkatapos, sa pamumuno ni Chu Fei, tumawid sina Yehan sa pulang pintuan at sa paningin ng hanay ng malalakas na hukbo, diretso silang pumasok sa palasyo. Sa sandaling ito, sa napakagandang Sun Temple, ang pinakamahusay na henyo mula sa malalaking Holy Cities sa Zhongzhou ay nakaupo na doon, tulad ni Taiyin Yutei ng Taiyin Temple, Guangwu Toko ng Guangwu Shrine, at Kang Yutia ng Kangyu Temple. Halos lahat ng pinakamahusay na henyo sa mga malalaking Holy Cities na ito ay nasa semi-sacred state, at lahat sila ay nasa listahan ng Chanzhou, ngunit ang kanilang pwesto sa listahan ay may mataas at mababa. Siyempre, bagamat ang mga henyong tulad ni Taiyin Yutei ay walang halaga, ang mga henyo mula sa Holy City of Light at Seminary ay hindi karaniwan. Bagamat ang lakas ng seminary ay maaaring baliwalain ang 12 Holy Cities Youth Meeting na inorganisa ng Great Sun Dynasty, nagpadala pa rin ang seminary ng mga kinatawan para lumahok, at ang mga dumating ay sina Li Kunlun at Yin Chanji, mga napakamalakas na batang tao. Sa 12 Holy Cities, maliban sa Tianlong Holy City, lahat ng malalakas na batang tao mula sa ibang Holy Cities ay dumating na. Napakalaki ng pagpapasikat ni Hanye, marami tayong naghihintay sa kanya. Tiningnan ni Taiyin Yutei ang napakagandang Sun Palace, at ang kanyang mga mata ay medyo madilim. Ang buong Sun Palace ay may kanta at sayaw, at ang tunog ng musika ay umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Ang ilang babae na nakasuot ng kaunting damit at magaganda ay sumasayaw sa gitna ng bulwagan. Ngunit ang masayang kanta at sayaw na ito ay hindi nakakuha ng interes ng mga batang henyo na nandoon. Ang buong Sun Palace, maliban sa tunog ng musika, ay medyo tahimik. Ang lahat ay tahimik na nakaupo at tila may iniisip. Mahinang sinabi ni Guangwu Toko, huwag kang mag-alala. Bilang pambihirang tao na makakapaglaban ng pantay sa mga malalakas na tao, natural na mayabang siya, bakit hindi maghintay? Kapag lumitaw na siya, sa tingin ko ay naghihintay din ang emperador ng Great Sun Dynasty sa kanya. Tanging kapag lumitaw na siya ay lalabas ang emperador. Dahil makakapaghintay ang emperador, bakit hindi tayo? Sa lahat ng panahon, ang pagtaas ng anumang henyo na gustong maging pinakamalakas ay hindi palaging maayos. Maaari siyang mamatay sa gitna o harapin ang kahirapan, ngunit ang huli ay kakaunti lamang. Ngunit sa grupo na ito, ilan ang may karapatang makipagkompetensya kay Yehan? May pagkainis sa gilid ng bibig ni Yin Chanji. Bagamat gustong pumatay ng mabilis ang mga tao sa seminary kay Yehan, bilang pambihirang tao na makakapagtapak sa ulo ng maraming henyo, hindi nito pinipigilan ang henyo ng seminary na igalang ang pambihirang tao na ito. Sa paningin ni Yin Chanji, ang tanging may kakayahang makipagkompetensya kay Yehan ay ang pambihirang tao sa listahan ng kandidato ng Heavenly Emperor. Ang iba ay walang halaga, at ang mga pinakamahusay na henyo mula sa malalaking Holy City sa Zhongzhou ay lalong walang halaga.
Yin Chanji, bagamat sumasang-ayon ako sa sinabi mo, huwag mong baliwalain ang lakas ng langgam. Nakasuot pa rin ng itim na maskara si Lee Kunlun, at ang kanyang boses ay medyo ubo-ubo at mahinang sinabi, ang lakas ng isang langgam ay walang halaga, ngunit ang lakas ng maraming langgam na nagkakaisa ay makakain at makakapagbagsak ng malaking gusali, lalo na kung may pinuno na hindi maaaring baliwalain sa grupo ng mga langgam. Inorganisa ng Great Sun Dynasty ang youth meeting na ito para magpataas ng tensyon kay Yehan, at ang panggigipit na ito ay sapat na para sa kanya. Noong una, dahil baliwalain niya si Yehan na parang langgam, naging dahilan ito ng pagbagsak ng Kunlun Holy Land. Sinabi ni Yin Chanji, Lee Kunlun, kailangan kong ipaalam sa iyo na kahit na tayo ay lihim na nagtatrabaho, hindi tiyak na magtagumpay tayo. Hindi mahalaga kung magtatagumpay tayo o hindi, basta't may taong gagana bilang kawali. Kung madaling siya matutamba, hindi siya karapat-dapat na nasa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang aking layunin ay subukan ng Buddhist Academy. Kumikinang ang mga mata ni Lee Kunlun. Ang dahilan kung bakit hindi tinanggihan ng seminary na lumahok sa 12 Holy Cities Youth Meeting ng Great Sun Dynasty ay dahil sa Buddhist Academy. Sa huli, sumama ang batang babae na si Chanji Abuda kay Yehan, talagang hindi maunawaan ng mga tao ang ugali ng Buddhist Academy. Alam ni Lee Kunlun na hindi madaling supulan si Yehan. Kahit na ang mga tao sa malalaking holy cities ay may tahimik na kasunduan na harapin siya ng magkakasama, at sila ay lihim na gumagawa ng gulo, hindi nila tiyak na masusupilan si Yehan. Kabanata 318. Ngunit, kahit na hindi masusupilan si Yehan, gagawin nitong mahirap ang buhay ni Yehan. Masaya rin si Lee Kunlun na makita ito. Dumating na. Sa oras na iyon, dahan-daang tumingin ang makitid na itim na mga mata ni Lee Kunlun sa labas ng Sun Palace, at nakita niyang ang mga ulo ng tao ay dahan-daang lumalabas sa mga hakbang na patungo sa Sun Palace. Ang lahat ng tao na nakatutok sa kanta at sayaw ay unang tumingin sa labas ng Sun Palace. Sa isang sandali, pumasok sina Yehan sa paningin ng pinakamahusay na henyo ng malalaking holy cities sa Sun Palace. Sa wakas ay dumating na ang lalaking iyon. Ang mga mata ng maraming tao ay naging medyo malamig, at may mga hibla ng malamig na pagnanasa na pumatay sa mga mata na tumitingin kay Yehan. Ang batang lalaking ito na kilala na sa buong mundo, para sa mga naroroon, lahat sila ay gustong makita siyang mahulog mula sa altar, pinakamabuti na mahulog ng malakas. Sa labas ng Sun Palace, dahan-daang dumating si Yehan sa pamumuno ni ikapitong prinsipe Chufei. Bagamat nararamdaman niya na ang mga mata sa Sun Palace ay tumitingin sa kanya ng may masamang intensyon, hindi lang sa henerasyong kabataan ng malalaking holy cities, kahit na sa matandang henerasyon sa likod nila, hindi magkakaroon ng takot si Yehan. Gustong talagang makita ni Yehan sa Youth Association kung paano pinapulong ng Great Sun Dynasty ang mga tao mula sa 12 holy cities ng Zhongzhou, at kung paano nila gustong supulan siya. Sa napakagandang Sun Palace, maliban sa kanta at sayaw na patuloy na nangyayari, lahat ng ibang boses ay tahimik sa sandaling ito. Isa-isa na tumitingin ang mga mata kay Yehan at sa kanila na dahan-daang naglalakad. Ang tao ay nakakakuha ng pangalan, at ang puno ay nakakakuha ng anino. Bagamat maraming batang henyo sa Sun Palace ay gustong makita si Yehan na mahulog mula sa altar, ang malakas na lakas ni Yehan ay nagpaiwan ng takot sa mga mata ng maraming batang henyo na naruroon. Sinasabi nila sa sarili na sa larangan ng lakas, walang sinuman dito ang makakapantay kay Yehan, at walang sinuman dito ang karapat-dapat na harapin ang batang lalaking iyon, kahit na ang mga tao mula sa seminary. Isang grupo ng taong hindi kailanman makakapunta sa entablado. Ngunit, kumpara sa katatagan ni Yehan, ang ugali ni Lin Chi ay hindi ganun kaayos. Malamig na ngumiti siya, at ang boses na hindi malakas o maliit ay kumalat kasama ang kanta at sayaw sa Sun Palace. Hindi siya masaya na maraming tao ang tumitingin sa kanila ng may masamang intensyon, lalo na't may isang tao dito na naglabas ng pagnanasa na pumatay kay Yehan. Kung nasa ibang lugar sila, sa ugali ni Lin Chi, hindi sapat na ang pang-iinsulto, kailangan na niyang pumatay. Narinig iyon, ang mga tingin mula sa Sun Palace kay Yehan ay naging mas malamig at mabaliw. Si Lin Chi ng Buddhist Academy, ano ang sinabi mo? May lakas ka bang ulitin iyon? Ang aura ni Kang Yu Tiano ay galit, at ang kanyang malamig na mga mata ay parang isang tigre na kumakain. Ha! Lin Chi? Hindi ito ang Buddhist Academy o ang Tianlong Holy City. Pinapayuhan kitang mag-ingat kapag nagsasalita ka. Sumunod din si Tai Yin Yutei. Maliban sa katatagan, lahat sila ay may malakas na pagnanasa na pumatay dahil sa mga salita ni Lin Chi. Sa isang sandali, ang pagnanasa na pumatay ay kumalat sa Sun Palace na may kanta at sayaw, at nagtagpo sa napakagandang bulwagan. Kasama ang kanta at sayaw, ang pagnanasa na pumatay ay naglabas ng malamig na aura na parang digmaan.
Hey! Talagang si Lin Chi ng Buddhist Academy. Narinig ko na napakamaasahan niya sa Buddhist Academy at hindi niya pinapansin ang sinumang tao. Ang makitid na mga mata ni Yin Chanji ay puno ng liwanag, at ang mukha ni Lee Kunlun ay medyo tahimik, ang mga matandang kaibigan na ito ay dahan-daang niyang lilinisin isa-isa. Bakit? Hindi mo narinig ng malinaw ang sinabi ko kanina, at gusto mong pakinggan ulit? Malamig na ngumiti si Lin Chi at sinabi, dahil may ganitong mura na kahilingan, hindi na ako magtitipid na ulitin ito. Makinig ka ng maayos, isang grupo ng bagay na hindi kailanman makakapunta sa entablado. Hayop ka, naghahangad ka ng kamatayan. Lin Chi? Napakamatapang mo, ito ay ang Great Sun Dynasty. Panipi tuldok tuldok panipi. Sa isang iglap, maraming batang henyo ng 12 Holy City ang galit na tumayo, at ang kanilang mga tingin na may pagnanasa na pumatay ay parang gustong lunukan si Lin Chi buhay. Ngunit kahit nagalit sila, alam nila na si Lin Chi ay nasa ikasyam na pwesto sa Chanzhou list. Bagamat galit ang mga batang henyo ng malalaking holy cities, walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng ano paman. Kapag nakipaglaban sila sa baliw na mahirap na ito, 9 sa 10 pagkakataon ay mamatay sila. Noong una, naglakbay sina Lin Chi at Shaben sa maraming lugar sa Central God Territory. Ang mga taong binugbog nila ay karaniwang namatay sa kanilang kamay. Oy, ano? Gustong ninyong makipaglaban kay Chie? Kung hindi kayo natatakot mamatay, lumabas lang kayo, naghihintay si Chie sa inyo. Ngumiti si Lin Chi, at ang puting ngipin na ipinakita niya ay parang isang mabangis na hayop, nagpaiyak ng pangit na mukha ang maraming henyo ng Holy Cities. Nakita ito, si ikapitong prinsipe Chufei na nagdala kay Yehan sa Sun Palace ay nanatiling tahimik, hindi siya huminto o tumulong sa sinumang tao. Kahit na si Yehan ay walang sinabi. Hayaan na si Lin Chi na gumawa ng gulo kung gusto niya, basta't ang eksenang ito ay magkakaroon ng gulo, ito ay kailangang mangyari. Hehe, talagang ang batang Diyos ng pagpatay na kilala na sa buong mundo, si Lin Chi ng Buddhist Academy. Sa unang pagpasok mo sa palasyo, ang tapang na ito ay talagang nagpapahanga sa akin, prinsipe. Sa oras na iyon, sa kalaliman ng Sun Palace, sa likod ng isang kahoy na tabing, isang malakas na batang lalaking nakasuot ng matingkad na dilaw na damit at may simoy ng hari ay nanguna sa dalawang batang lalaking nakasuot din ng dilaw na damit. Ang batang lalaking iyon ay malambot na naglakad ng may ngiti at pumasok sa paningin ng lahat ng tao sa Sun Palace. Ikatlong Prinsipe Chuhei. Kabanata 3019. Nang makita ang taong ito, walang sino man sa Sun Palace na hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, at maraming tao ang nagtaas ng kamay para ipakita ang paggalang. Hindi nagsalita si Lin Chi. Para sa kanya, tamad siyang makipag-usap sa mga mapanlinlang na tao na palaging may lihim na galaw sa malalim na palasyong ito. Ngunit malinaw na hindi inaalala ng ikatlong prinsipe ang kawalan ng pansin ni Lin Chi. Patuloy siyang naglakad, tumingin kay Yehan at ngumiti, Haring Shengguo, ako si Chuhei, maligayang pagdating sa Great Sun Dynasty. Yumuko si Yehan at sinabi, ikatlong prinsipe, napakamalambot mo. Inimbitahan ako ng Great Sun Dynasty, paano ako hindi pupunta? Hehe, ang pagdating ni Haring Shengguo ay nagdagdag ng kulay sa youth meeting na ito. Malambot na ngumiti si ikatlong prinsipe Chuhei, at pagkatapos ay tumingin siya sa tahimik na batang babae na si Chanka Buddha at ngumiti, at ang santa na si Zenjie na isinilang sa mundo ay dumating din. Ang pagdating ninyong dalawa ay nagpasiklab sa Sun Palace. Ipinagmamalaki ninyo po, ikatlong prinsipe. Ang Great Sun Dynasty ay may walang hanggang swerte, at ikaw ay isang taong may malaking kabutihan. Patawarin ninyo ako kung nakagambala ako ngayon. Ang boses ng batang babae na si Chanka Buddha ay mahinahon, at ang kanyang pagkakaroon ay parang hindi kasiya siya sa lugar na ito. Narinig iyon, mahinang tumawa si Yehan sa kanyang isip. Ang dakilang santa ng Budismo ay talagang magiging mabait at magalang sa ibalabag sa kanyang kalooban. Kung hindi siya may malakas na lakas, malamang napatay na siya sa labanan para sa kapangyarihan ng emperador. Hehe, ang mga santa ng Budismo ay talagang hindi maihahambing sa karaniwang tao ng aming henerasyon. Haring Shengguo at Chanjia Buddha, mangyaring umupo. Gumawa ng kilos si ikatlong prinsipe Chuhei na inaanyayahan silang umupo. Sa paningin ng maraming malamig na mata, nakaupo ng pa-cross-legged sina Yehan sa dalawang bakanteng upuan sa harap nila, at umupo si ikatlong prinsipe Chuhei sa harap nila. Ngunit tahimik na umupo si Yehan sa harap ng mga tinging iyon. Kahit na si Prinsipe Chuhei o ang mga batang henyo mula sa iba't ibang holy cities na naroroon, para kay Yehan, ang mga taong ito ay maliliit na isda at hipon. Kapag inalis mo ang puwersa sa likod nila, kakaunti lang ang makakapansin sa kanya. Ang buong Great Sun Dynasty, marahil tanging si Prinsipe Chuhui na pansamantalang hindi maunawaan ni Yehan ang may kakayahan.
Ngunit ngayon ay dumating na ang lahat ng batang henyo mula sa malalaking holy cities, malamang na oras na para lumabas si Prinsipe Chu Wei at ang emperador ng Great Sun Dynasty. Haring Shengguo, ang labanan sa Taihu Lake ay itinuturing na klasiko ng maraming tao sa Gods and Demons continent. Bihirang makita ito sa 100 taon, ito ay ang tuktok na labanan para sa henerasyong kabataan. Ang mga tao sa buong mundo ay nagulat, sayang na hindi ako nakapunta sa Taihu Lake para panoorin ang labanan, ito ay isang kalungkutan sa aking buhay. Sa harap ni Yehan, may itsura ng kalungkutan si ikatlong Prinsipe Chuhei, ngunit tanging siya lang ang nakakaalam kung gaano karami ang totoo o maling kalungkutan na ito. Ngunit totoo ang mga salita ni ikatlong Prinsipe Chuhei. Ang labanan ni Yehan at Prinsipe Baxie sa Taihu Lake ay talagang itinuturing na kakaibang klasikong labanan sa nakaraang daang taon, at pinupuri ng lahat. Ang mga tao ay umaasa sa labanan ng mga pambihirang tao, na mag-iiwan ng magandang kwento at muling gumawa ng alamat. Narinig ang mga salita ni ikatlong Prinsipe Chuhei, ang mga mata ng mga batang henyo ng malalaking holy cities sa Sun Palace ay kumikinang. Marami sa kanila ang pumunta sa Taihu Lake para panoorin ang labanan. Ang galit na labanan ni Yehan at Prinsipe Baxie, ang malaking kaganapan na nagpawasak sa tubig ng Taihu Lake at mga gusali sa paligid, ang mga magagandang tanawin na iyon ay pa rin nasa kanilang isip. Para sa mga pinakamahusay na malalakas na tao ng henerasyong kabataan tulad ni Yehan at Prinsipe Baxie, kakaunti lang ang tao sa mundo na makakapaglaban sa kanila. Sinabi ni Yehan, may labanan araw-araw sa Gods and Demons continent. Wala nang kakaiba sa isang tunggalian. Bakit kailangang malungkot ang ikatlong prinsipe? Ang mundo ay magiging mas kapanapanabik sa hinaharap, dapat mong tingnan ang hinaharap. Narinig iyon, tumawa si ikatlong Prinsipe Chuhei at sinabi, tama ang mga salita mo, Haring Shengguo. Ngayon, may ganitong klasikong labanan ka at ang prinsipe. Sa hinaharap, magkakaroon ng labanan sina Wang Chuyi at First Emperor, at mayroon pang Kang Tianberial na matapang na naghahabol. Ang mundo sa hinaharap ay talagang magiging mas kapanapanabik. Narinig iyon, malambot na ngumiti si Yehan ngunit hindi sumagot. Ngunit sa malapit na hinaharap, tiyak na mangyayari ang mga bagay na ito. Ito ay tinutukoy na ng tadhana. Kung si Yehan, Kang Tianberial, First Emperor, Wang Chuyi, o Baxie, walang sinuman sa kanilang lima ang makakatakas sa pag-aayos na ito ng tadhana. Maraming kwento sa mundo na ito, ngunit kung ituring mo ang buong mundo na isang kwento. Pagkatapos, sa kwentong ito, maaari lang may isang pangunahing tauhan, ang iba ay mamamatay o mamamatay. Hindi maaaring may dalawang pangunahing tauhan, lalo na hindi limang. Dumating na ang reyna. Bigla, isang malalim na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa Sun Palace, ang boses na ito ay napakalakas na tinakpan ang kanta at sayaw sa Sun Palace. Narinig iyon, maraming tao ang tumingin sa kalaliman ng Sun Palace. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang dahan-daang lumabas sa Sun Palace, sa upuan ng dragon na sumasagisag sa kapangyarihan at trono ng emperador. Ang katawan ng taong ito ay nagbago mula sa haka-haka patungo sa totoo, parang isang transparent na tao na biglang naging tunay, o parang ang taong iyon ay hindi gumalaw sa upuan ng dragon mula sa simula. Ang taong ito ay isang magandang babae na may malalaking kilay, matambok na pisngi, at bilog na perlas. Ang babae ay nakasuot ng kaunting pampaganda, may korona ng phoenix sa ulo, at isang gintong damit, nagdagdag ito ng karangyaan at kagandahan sa kanya. Bagamat ang babae ay mukhang 30 taong gulang, napakaganda pa rin niya. Kung siya ay bata pa, siya ay isang pambihirang magandang babae na makakapagpahina sa bansa at lungsod. Reyna. Kabanata 3,020. Ang babae na emperador ng Great Sun Dynasty ay namamahala sa buong harem. Ang kanyang magandang mukha ay may kapangyarihan, ang kanyang katawan ay matikas, at mayroon na siyang simoy ng isang ina. Bagamat babae siya, nakaupo siya sa gintong upuan ng dragon, hawak ang braso ng upuan ng dragon gamit ang isang kamay, may isang hindi masasakta na aura ng kapangyarihan ng langit na dumating sa iyo. Sa oras na iyon, sa likod ng walang tao na kahoy na tabing, lumabas din si Prinsipe Chu Wei at isa pang prinsipe sa Sun Palace. Mabuhay ang reyna. Nang makita ang magandang at may kapangyarihang babae, sumaludo sina Prinsipe Chu Wei, ikatlong Prinsipe Chu He, ikapitong Prinsipe Chu Fei, at ang ibang batang henyo ng Holy Cities ay yumuko rin. Ang babae na nakaupo sa trono ng emperador ay ang pinakamalakas na babae sa buong Zhongzhou maliban sa seminary, dahil sa likod niya ay may isang napakamalakas na tao. Ito ang ina ng emperador ng Great Sun Dynasty. Bilang ina ng bansa, ang paraan ng kanyang paglabas ay medyo kakaiba. Bulong ni Lin Chi, at tumitingin din si Yehan sa ina ng emperador ng Great Sun Dynasty. Ang ina ng bansa na nakaupo sa posisyong iyon ay lahat na napakamalakas na tao.
May tsismis na bagamat hindi pa siya nakapasok sa Holy Wheel, malapit na siya roon. Ang taong namamahala sa youth meeting ngayon ay hindi ang emperador ng Great Sun Dynasty. Pumasok ang ideyang ito sa isip ni Yehan, ngunit tiningnan niya ang tahimik na mukha ng iba, parang alam na nila ito noon pa man. Hehe, ngayon ay isang malaking pagpupulong lang para sa henerasyong kabataan ng Zhongzhou, hindi ninyo kailangang maging masyadong magalang. Sa upuan ng dragon, ngumiti ng malambot ang ina ng emperador at sinabi, ngayon sa Zhongzhou, lahat ng henyo ng 12 holy cities ay nagtitipon dito. Ito ay tanda ng kasaganaan, at bilang ina ng emperador ng Great Sun Dynasty, maligayang pagdating sa lahat ng henyo dito. Ang tapang ng emperador, ang dinastiya ng ina, nagpapasalamat ako na malapit nang makapasok sa Holy Wheel ang ina at mabuhay ng katulad ng langit. Sinabi ni Kang Yutia nang may katapatan, yumuko siya. Para sa ina ng emperador ng Great Sun Dynasty, walang sinuman sa 12 holy cities ng Zhongzhou, maliban sa seminary, ang nangangahas na hindi igalang siya. Narinig iyon, ang boses ng ina ng emperador ay malinaw na umalangaw-ngaw sa buong Sun Palace at sinabi, mabuhay ng katulad ng langit, paano ako makakapaghangad ng ganon? Ngayon ay maraming henyo sa Zhongzhou, at lahat sila ay nasa Changzhou list at kilala sa buong mundo. Bagamat hindi sila katulad ng pambihirang tao sa listahan ng kandidato ng emperador ng langit, hindi sila huli sa iba. Binabati ko ang lahat ng henyo ng Zhongzhou na nasa listahang ito. Salamat, Reyna. Sa Sun Palace, sabay-sabay na sinabi ng mga batang henyo ng lahat ng holy cities. Ang eksenang iyon ay parang ang emperador na tumatawag sa mga prinsipe ng lahat ng lugar sa bulwagan na sumasagisag sa kapangyarihan, ang kapaligiran ay malakas, malaki at maganda. Sa Continent of Gods and Demons, maraming henyo ang lumalabas. Sa panahong ito, maraming taong may kakaibang lakas. Maaari itong sabihin na maraming mandirigma. Ang mga Diyos ay may kauna-unahang emperador na bihira sa lahat ng panahon. Ang mga tao ay may pinuno na si Yehan at Kang Tianzan. Ang 5 taong ito ay talagang isinilang na may swerte ng langit at lupa, at magiging pinakamahusay sa mundo sa hinaharap. Ngunit ngayon sa Sun Palace, swerte akong makilala ang pambihirang tao na makakapantay sa 5 taong ito, Haring Shengguo Hanye. Dahan daw ang tumingin ang magagandang mata ng ina ng emperador patungo sa pwesto ni Yehan. Sa kalaliman ng kanyang magagandang mata, parang may malalim na paghanga. Narinig ang mga salita ng ina ng emperador, ang mga batang henyo ng lahat ng holy cities na naruroon ay walang pagpipilian kundi tumingin muli kay Yehan. May malamig na ngiti sa kanilang mga mata. Ang kahulugan ng Youth Conference ay pinasimulan na ng magandang ina ng emperador. Bilang ina ng bansa, paano magiging madali ang babae na nakaupo sa upuan ng dragon? Sa Sun Palace, habang ang magandang babae sa upuan ng dragon ay ngumiti kay Yehan, ang mga mata ng mga batang henyo ng malalaking holy cities ay tumingin sa kanya, may mga ngiting masama na lumitaw sa kalaliman ng kanilang mga mata. Alam ng lahat ng batang henyo ng 12 holy cities ang tunay na kahulugan ng youth meeting. Bagamat mukhang inorganisa ito para sa mga batang henyo ng 12 holy cities, sa huli ay para lang kay Yehan. Ayaw ng sino man na makita na ang Tianlong Holy City ay maging malaki sa Zhongzhou. Ang pagtitipon ng kapangyarihan ng ibang holy cities para supulan si Yehan ay isang tahimik na kasunduan ng malalaking holy cities. Bagamat ang pinakamalaking benepisyo sa huli ay maaaring sa Great Sun Dynasty, mas gustong tingnan ng ibang holy cities na ang Great Sun Dynasty ay manatiling pangalawa sa Zhongzhou kaysa makita si Yehan, isang henyo na may walang hanggang potensyal, na lumalaki. Kapag lumaki si Yehan, magiging mas takot siya kaysa sa Great Sun Dynasty. Alam ito ng lahat ng malalakas na tao ng mga puwersa sa Zhongzhou. Dahil ito ay banta, dapat na alisin ang pinakamalaking cancer na hindi pa lumalaki. Sa bulwagan, tahimik na nakaupo si Yehan, may natural na itsura sa kanyang mukha. Kahit na sa paningin ng ina ng emperador ng Great Sun Dynasty at ng mga batang henyo ng holy cities, walang pagbabago sa mukha ni Yehan. Mahinang sinabi niya, pinagmamalaki ninyo po ako, Reyna. Napakahirap na makipagkumpetensya sa pambihirang tao ng lahat ng lahi. Kung talagang makakapantay ako sa kanila, nasa listahan ng kandidato ng emperador ng langit na ako noon pa man. Alam ng lahat na bagamat malakas si Hanye, hindi pa siya nasa listahan ng kandidato ng emperador ng langit para maging pambihirang tao, at hindi pa siya nasa Changzhou list. Narinig iyon, may maling ngiti na hindi makikita sa itim na mga mata ni Li Kunlun sa ilalim ng itim na maskara. Bigla siyang nakaramdam na parang isang taong labas, nanunood ng malaking pagtatanghal ni Yehan. Ang pakiramdam na iyon ay napakaganda. Ano pa ang mas kapanapanabot kaysa sa panood ng dating kaaway na nagsasalita ng walang katotohanan? Sa buong Sun Palace, ang tanging mga taong tunay na alam ang pagkakakilanlan ni Yehan ay sina Li Kunlun at Yin Chanji.
Walang sino man sa mga batang henyo na naroroon ang nagsalita, kahit na sina Prinsipe Chuhey at Prinsipe Chuhey ay walang sinabi. Dahil ang Reyna ay inilipat na ang paksa kay Yehan, ang susunod ay ang labanan ng Reyna at Yehan. Ayon sa alam ko, bata pa si Haring Shengguo, 20 ilang taong gulang lang, at ang kanyang antas ay pa rin ang 9 Revelation Supreme. Sa edad na iyon, talagang labag sa langit na paantayan ang labanan kay Prinsipe Baxia. Kung ang taong ito ay hindi makakapantay sa pambihirang tao, takot akong hindi maniniwala ang mga tao sa mundo sa listahan ng kandidato ng Emperador ng Langit na pinili ng Cheney Tower. Walang emosyon ang mga mata ng ina ng Emperador, at maraming tao na naroroon ang nakaramdam ng malaking panggigipit mula sa kanyang aura. Ngunit parang si Yehan lang ang nasa paningin ng ina ng Emperador. Lahat ng atin ay malalakas.